Imagine, magkakaroon ka ng ganitong photos without hiring a photographer, renting a studio, at kahit hindi ka pa magaling mag-edit. In this video, I'll teach you how to create an AI avatar for free and how to talk AI correctly kahit na hindi ka pa magaling sa prompting. By the way, ang gagamitin natin dito ay Claude AI and ChatGPT. Okay? So, i-share ko lang muna sa iyo yung screen ko. Ang step 1 na gagawin mo para makapag-transform ka ng AI avatar, first, syempre kailangan mong magkaroon ng plano. Ano ba yung gusto mong gawin dyan sa AI avatar mo? Next, kailangan mo ding i-ready yung as in concrete goal mo. So, ang ginawa ko lang dyan, ginamit ko si Claude AI to create yung tinatawag natin na prompt. Okay, pinaayos ko sa kanya tong prompt na to. By the way, kung bago ka pa lang sa AI at hindi ka pa marunong sa prompting, ito yung 4 pillars of prompt engineering. If hindi mo pa to alam, ito yung pinaka magiging foundation mo. So, we have role, okay? We have task, context, and rules. So, ito yung ibig sabihin ng mga yan. Sa role, sino ka? Okay, sino yung pinapagawa mo sa AI? Ano ba yung gusto mong maging? Kung authority ba yan? Especially kung business owner ka. Okay, example ito, act as marketing strategist. If gusto mo. Pero kung gagamitin mo yung AI avatar na i-generate ni AI for personal branding, you can also include yon dito. Okay? Next, yung task. Ano mismo yung gagawin ng AI? Ano yung deliverables or yung output mismo? Then next is context, which is background, the situation, yung goal mo, yung audience. Next is rules. Okay, very important to na ilagay mo sa mga prompts mo, kahit hindi for image prompting, no? Kahit dun sa mga for content creation mo, sa marketing, pwede mong gamitan yung AI dun. So, mahalaga na ilagay mo kung ano yung rules. Halimbawa, ayaw may pabago yung ibang features sa mukha mo, ganyan. So, mamaya may encounter natin yun. So, ito yung mga do's and don'ts ng AI in short. Hopefully, nakatulong sa itong 4 pillars of prompt engineering. Again, tandaan mo lang, role, task, context, and rules. Okay? So, pwede mo i-screenshot to para hindi mo makalimutan. And you can ask ChatGPT or any AI na nag-exist right now para mas ma-elaborate sa ito. Pero merong feature si ChatGPT na wala pa si Claude. Especially ang pag-generate ng photo. Kaya gagamitin na natin si Claude to generate yung prompt natin or to curate yung ating prompt. Ibig sabihin ipapa-amend natin sa kanya or papa-revise natin sa kanya using this 4 pillar of engineering. Okay, 4 pillar prompt engineering. Alright. So, next na gagawin mo, kung meron ka ng pictures, again, sabi ko sa'yo kanina, i-ready mo yung pictures. Next, planuhin mo kung ano yung gagawin mo. So, ito yun, makakatulong sa'yo yung 4 pillars of prompt engineering, the role, task, context, and rules. Okay? So, tandaan mo yung 4 na yan. Yan yung pinakang foundation mo para makapag-build ka nung i-copy and paste mo kay Claude. Okay? So, punta tayo kay Claude. Meron akong ginawa dito kay Claude AI. Alright? So, ang gusto ko kasing gawin, itong image na to, gusto ko siyang maging ganito. So, na-generate naman siya ng maayos ni ChatGPT with the help of Claude. So, ito lang muna yung ginawa natin. Hindi ko na sinunod yung 4 pillar of prompt engineering kasi alam ko naman na kung paano nag-work. At the same time, meron akong history na kay Claude AI. So, sa ngayon, ang gagawin mo lang, after mo ma-prepare si photos, make sure nagawa mo rin yung at least draft lang ng prompts mo. After that, i-copy and paste mo siya dito sa Claude. Pwede mong gayahin tong prompt na ginawa ko sa Claude AI, pero mas maganda kung yung pinakang thoughts lang nito yung kukunin mo. Okay, yung concept lang. So, dito, ang sabi ko lang kay Claude, mag-create siya ng prompt. So, meaning, hindi ko na create to. Pero, binigyan ko ng mas malinaw na instruction si Claude. Pero kung magamay mo na tong si role, task, context, rules, pwede ka na mag-start din ng ganito lang. Okay, pwede na yan. So right now, sinabi ko sa kanya mag-create siya ng prompt para kay ChatGPT. And then, ang goal namin is i-update yung image by removing yung food, okay, yung table, and then i-convert siya sa clean, aesthetic, home office, and syempre, palitan yung aking clothes. And then, ito yung prepare na suit ko. Okay? Yung suit ko mismo, ayan, black suit with maroon blazer.
And then nag-note din ako na yung maroon blazer, this should be have a combination of black and white sa edge ng sleeve. Okay, dito sa sleeve na to. Which is yun din naman yung nakita natin sa final photos na to. So, tell ChatGPT to do not invent, okay, to do not invent a different pace of others and maintain my pace features. So, ito yung nabanggit ko sa iyo kanina na part ng rules. Okay, dito. Kaya, mahalaga talagang malaman mo yung foundation. Alright? So, yun yung sinabi ko sa kanya, wag na wag kang gagaya ng faces ng iba. Kailangan same na same siya dun sa original picture na to. Okay, ng photos na yan. Ito yung ginawa ni Claude. Okay? Pansinin mo yung difference from this. So, edit this photo to transform it into a professional portrait. Please follow every instruction carefully and do not deviate. So, the subject and face, mapapansin mo rito naka-itemize na siya. Subject and face, the outfit, yung setting and background, yung photo and style or photo style, important reminders, which is pasok lahat dun sa 4 pillars, okay? Yung pinakang foundation natin. Dito sa subject and face, ang ginawa ni Claude, binigyan niya ng mas clear instructions si ChatGPT. So, preserve the exact facial features, the skin tone, the hair, the likeness of the person in the photo. Do not alter, reconstruct, or replace the face in any way, etc. So, kung napansin mo, sobrang detailed, di ba? Kaya yung na-generate nating photo dito, same. Same na same. Ako talaga. Last and important reminders ni Claude dito, the overall image should look like a real, professional photographer, not AI-generated art. So, very important na maglagay talaga ng mga reminders para hindi magawa ni ChatGPT. No? At the same time, hindi ka rin paulit-ulit sa pag-generate, lalo na kung naka-free. Okay, dito sa Claude, naka-free lang din ako dito. Ganun din dito sa GPT nung ginawa ko to. So, here's the exciting and amazing part, no? After ni Claude ma-curate, pinapi-paste ko lang yan papunta dun sa ChatGPT. So, I suggest mag-open ka ng new chat kay ChatGPT. Okay, click mo lang yan new chat. And then, mag-start ka ng bago. Okay, magpo-prompt ka talaga. Ito yung pre-prompt ko na kay ChatGPT. So, yan mismo yon, copy and paste lang, like I said. Ayan. You see the difference. Edit this photo to transform it into professional portrait, etc. Ito, ganun din. So, as in, copy-paste lang yan. Pwede natin i-show more para mapakita ko talaga sa'yo na kinopy-paste lang natin siya. After that, look what ChatGPT did. Alright, pakita ko lang sa'yo. No? So, ito na yung na-generate ni ChatGPT. Dun sa first prompt lang yan. So, from your draft prompt, dinala mo siya kay Claude, pina-revise mo kay Claude, pinaayos mo, mas detailed. So, nagawa naman siya, sinasundan naman ni ChatGPT yung pinakang sinabi natin, no? So, meron naman siyang maayos at professional na background. By the way, I forgot to share. Yung pinakang image na to, itong image na original, sinend ko din yan kay Claude. Okay, sinendan ko rin yan si Claude AI para meron siya reference na, okay, itong picture na to, ito yung gusto kong gawin, para may draft prompts, ito yung ginawa natin. Ayun lang naman yung nalimutan natin i-share. So, gayang-gaya naman, ako talaga. So, yung features, hindi naman niya binago. And then, yung glass ko, nagawa niya pa rin naman, no, nasundan. Kumbaga, wala talaga siyang binago sa features dito. Also, yung watch, original watch ko yan yung suot ko nung time na yun. Dito ako natuwa kasi sobrang galing. The black, white, and black. Okay? Nakita mo yung stripe moment dyan. Then, itong kamay ko dyan, tsaka yung dito, nakuha niya pa rin yung features na wala talaga siyang binago. So, isa lang to sa generate ko kay ChatGPT. So, nagamit ko siya dito sa aking website. Ito. Para hindi lang din masayang yung picture. And also, yung goal niya na malaman kung ano na yung update kay ChatGPT 2.0, kung maganda ba talaga siyang gamitin. So, at least, na-experience ko siya firsthand. So, that's the reason why it's very important na mag-adapt at pag-aralan yung mga AI na lumalabas. Okay, hindi man lahat, kasi yung iba dyan,
pare-parehas naman ng purpose, di ba? Pero kung hindi naman pare-parehas ng purpose, then that probably help you dyan sa business mo, you can use that because branding creates perception. So, kung nag-create ka ng personal branding mo right now, especially this digital era, no? And AI allow us to do that. Okay, kahit na wala ka masyadong budget, small budget, or zero capital, like I teach you dito sa video na to, wala tayong ginamit dito, libre lang talaga siya. Pero kung napansin mo, nakapag-generate naman tayo. And I also use yung picture, di ba? But still, kung gagawin mo na makipag-compete ka sa mga big brands, ganyan, kayang-kaya mo may pag-compete kasi marunong ka ng prompts. Again, yung mga AI na nag-exist right now, ang pinaka-importante talaga dun, matuto ka dun sa prompting. Matuto kang kausapin sila correctly. So, if gusto mo matutunan how to use AI para mapabilis yung content creation mo, yung marketing strategies mo, or pwedeng gamitan mo rin sa Facebook ads, this course will help you para sa pag-generate ng mga creatives mo, ng ad copy mo. So if interested ka, I'll put the link in the description box and the comment section. Pipin ko na lang din para mas madali mo siyang ma-access. If helpful yung video na to, don't forget to like, subscribe, share mo na rin sa friend mo na gusto mag-level up yung branding nila online. Once again, this is Charlene Pakatan. Thank you for watching and see you in the next video.